Paano ko nga ba nalalaman if scam yung client? Hi, Mary here. Everyday nagpo-post ako ng bagong video so pwede nyo sundan na some sort of roadmap kung gusto nyo na maging freelancer, virtual assistant, or gusto nyo na mag-work from home gamit ang computer at internet. And side kwento muna before ko sagutin yung question dito ni Ashley na how will you know if hindi scam si client? Siyempre ngayon naman nakaisip wait lang guys. Sinasamantala ko talaga yung off ni Popski. So anyway, going back, tinatanong ni Chamoy, ni Charles, sabi niya, pinapatanong daw ng friend niya kung ano yung nature of work ko. And before, pinapadali ko lang, anak, DA ako, freelancer ako, ganyan. Pero this time, kasi feeling ko adult at ready na siyang marinig yung katotohanan. Sinagot ko siya. Sabi ko, I'm an operations manager specializing in digital marketing. I help business owners build a profitable business by maximizing digital impact through streamline campaigns, optimize resources, and driving ROI through strategic plan. Route. Yan. So, sabi niya, wow, okay ma, thank you. Tapos sinagot ko siya, oo, hindi na call center yung work ko. Kasi nung bata siya, pag tinatanong, ano yung work ng parents, ilalagay niya call center. So, hanggang tumanda na siya, college na siya noon, nakita ko sa form niya, pag nilagay niya call center, sabi ko, ay, hindi pa alam ni Tutoy ang ginagawa ko sa buhay. You know, quite frankly, I don't really think that my kids know exactly what I'm doing, even sa social media accounts. Alam lang nila, nagbablog ako until I hit 200,000 dito sa TikTok. And then, nagulat sila nung pumunta kami ng Manila for the event last September na may gano'n na pala akong community. Basta alam lang nila, nagbablog ako, alam lang nila na na freelancer kaming mag-asawa, gano'n. So, parang this is the first time na nasabi ko sa kanya kung ano talaga yung ginagawa ko. So anyway, para lang mas may idea yung mga tao kung ano yung ginagawa ko as a freelancer, kasi lagi rin ako natatanong like anong work mo, anong niche mo, anong market mo, ganyan. Remember na sa digital marketing space, merong 3 bagay na kailangan matap ang mga clients. So, merong earned, owned, and paid. Lahat yun, kaya kong i-connect yung mga clients with the right person to help them. Pero hindi ako yung mismong gumagawa. Like, hindi ako yung mismong digital marketing specialist. Hindi ako yung media buyer, hindi ako yung SMM. I'm on the operation side. So, basically, I make everything function. I'm like that glue that sticks everything together. If tatanungin ako kung ano yung special skills ko, I have this knack of building teams and leading them towards a certain goal. Ganyan. Pero before ko pang buuhin yung team, ang unang-una ko talagang tinitingnan is kung legit ba yung client, which answers yung question kanina ni Ashley. Siyempre, unang-una na doon yung mga obvious na red flags. Pag hinihingan ka para makuha yung sahod mo, no na yun. Pag may kailangan kang bayaran para daw sa system, no na kagad yun. Kapag kailangan mong mag-recruit para makakuha ka ng pera or sahod, no na kagad yun. I always ask my clients to pay in advance at least 50% before sila mag-start na makakuha ng service sa akin or sa team ko. Right now, out of all of the clients that we have, yung mga matagal ko na lang talagang client na alam kong paying ito, yung pwedeng na wala ng advance, kumbaga naka-retainer na sila. Kung malakas ang loob mo at kaya mong i-negotiate na magbayad sila ng 50%, go for it. But not everyone is willing then to deposit or to put a down payment sa service na hindi pa nila nare-receive. And so kapag kaganon yung client, what you wanna do is you wanna do your due diligence. So, in due diligence namin include checking for digital footprints. Google is key. Gawin yung best friend ang Google. You wanna check bbb.org para i-check kung okay sila based on the feedback ng mga customers nila or if they've ever been reported. You wanna check their social media accounts if existing na ba to. Yung email nila, kailangan ang extension is yung name ng business and dun pa lang makikita mo na yung website nila. So, check their website. Have they ever hired someone from the Philippines already? During your discovery call, you want to ask them and check kung ano ba talaga yung pinakang goal nila, why they are trying to fill this position that you're applying for. Tandaan nyo na yung mga discovery call or interviews is hindi lang para ma-check kung ikaw ay bagay sa team nila. Kailangan i-check mo rin sa sarili mo, bagay ba to para sa akin? Ito ba ay isang malaking check ng pink na ballpen with purple feathers? Ganon. Kasi siguro sa karamihan sa atin na gusto makahanap kagad ng client, para kahit may red flags na, alam mo yung pikit mata nating tinatanggap, tapos may stress tayo ng fully. That's not what we want. Nagtrabaho tayo as freelancers because ang pinaka number 1 is we want to escape yung parang nararamdaman natin sa previous work natin, yung toxic, yung lahat na lang parang kasalanan natin. So it wouldn't make sense na tumanggap tayo ng clients na ganun pa rin yung gagawin sa atin. Siyempre, ang puso ko yung if you want me to dive deep into each of the processes that we do para sa due diligence namin sa agency, let me know, mag-comment na lang kayo dito para ipakita ko sa inyo kasi patay pa yung computer ko dahil naglilinis pa talaga kami ng bahay. And also, comment any questions you guys have about working from home. Follow for more work from home chismis. Bye!